Isang umaga, ito pala yung araw na wala akong kaganang-gana. Pinakamalungkot na araw ng buhay ko. Ngayong araw ko na kasi ihahatid si Boy Ubo sa airport para papunta sa Hong Kong. Doon na kasi siya magtatrabaho. Doon na niya tutuparin mga pangarap niya. Sana doon na rin siya makahanap ng mapapangasawa niya. Itong mga video na lang niya, meron akong alaala. Kaya nga lagi kong pinapanood. Nagpaalam na pala si Boy Ubo sa ate niya. Uulit ko sa mga hindi nakakalam, ang mama ko nga pala ay ate ni Boy Ubo. Kaya ako siya naging tito. Paglabas nga niya ng bahay, nagpaalam na din siya sa mga bingoers. Nabawasan na sila ng isang player. Pero parang wala silang pakialam, bingo pa rin. Hindi sila makakatikim ng chocolate kapag nagpabalik-bayan back si Boy Ubo. Nag-aabang na pala sa labas yung sasakyan. Kaya tinutulungan ko si Boy Ubo magdala ng mga maleta niya. Nagpaalam na nga si Boy Ubo sa tita niya. Siya pala ang nagpalaki kay Boy Ubo. 4 years si Boy Ubo sa Hong Kong kaya ganyan kadami ang dadalhin niya. Isa-isa na nga namin nilagay yung mga maleta sa likod ng sasakyan. Wala na talaga tong atrasan, tuloy na to, hindi tulad ng una. Hindi na siya ma-upload. Huling araw na ni Boy Ubo dito sa Gulod Proc 5. Masaya naman ako para sa kanya pero syempre hindi ko pa rin mapigilan malungkot. Nakakakita na nga ako ng mga malalaking building. Malapit na talaga kami sa airport. Dito pala kami sa Terminal 3. Nagpa-assist na nga pala kami ng tulakan. Sobrang dami kasing maleta. Para din naman sa kanya to sa pangarap niya. Kung wala dito sa Pilipinas, baka nasa ibang bansa ang swerte ng isang tao. Masaya na malungkot pala ang nararamdaman ko. Hinatid ko na si Boy Ubo dito sa departure. At hanggang dito na lang ako pwede, hindi na pwede si mama. Ito na ang paalam at huling pagkikita namin ni Boy Ubo. Sobrang nalulungkot at naiiyak nga ako. Pinipigilan ko lang pumatak yung luha ko kasi nahihiya ako. Hanggang sa sasakyan, hindi ko mapigilan mag-overthink. Nalulungkot pa rin ako kasi naisip ko yung mga alaala namin ng tito ko na si Boy Ubo. Hanggang sa pagkain, wala akong pakiramdam kahit first time ko lang kumain ito. Hindi ko malaman kung masarap ba o hindi. Basta alam ko lang nagmo-moment ako ng ganitong oras. Minsan na nga lang mag-moment na paso pa. Panira ng moment tong noodles. Pagkatapos kong kumain, naglakad-lakad ako sa labas. Iniisip ko pa rin kamusta na kaya ang tito ko na si Boy Ubo. Asan na kaya siya? Hanggang pagbalik ko ng sasakyan, ganun pa rin naiisip ko. Kaya niya doon mag-isa kasi wala mag-aalaga sa kanya doon. Nirubukan ko na rin pumunta ng club para makalimot. Pero hindi pa rin ako makalimot. Ganun pa rin. Sobrang lungkot pa rin talaga. Iniisip ko kasi kung sino mga tao makakasama niya. Pagbalik ko nga ng sasakyan, inaantok at naiiyak na ako. Hanggang pagtulog, iniisip ko nga pala ang tito ko na si Boy Ubo. Pero kahit ganun tuloy pa rin ang buhay. Kaya kinabukasan, imbis na siya ang a-attend sa binyag, ako na lang pala nag-proxy at umattend para kay Boy Ubo. Siyempre dahil binyag to, kailangan formang-forma tayo ng todo. Kaya suot natin yung mga gold natin ngayon. Siyempre meron tayong paayuda na sa loob ng sobre. Kahit todo forma ako, ito para susuot kong tsinelas. Komportable ako dito eh. Kahit malapit lang ang simbahan, hindi ako maglalakad. Sasakay ako, hindi tayo pwede maging dugyot for today's video. Nandito na nga pala ako sa loob ng simbahan. Silang lahat nga pala magiging kumare at kumpare ko. Shoutout sa inyo. Ako lang pala mag-isa na upo dito sa upuan na to. Introvert kasi ako eh. Charot, humiwalay talaga ako baka si mamoy na lang yung putok ko. Char, wala ako. Binigyan na pala ako ng kandila kasi mag-upisa na yung binyag. Pero fast forward na natin kasi hindi ako makapag-video. After ng binyag, diretso na ako ng reception. Siyempre, Ninong, dapat punong-puno ang plato ko. Alam ko kasi kapag nag-proxy ka, ikaw na rin yung Ninong. Mayaman naman tong inaanak ko kaya dapat social ako ngayon. Imbis na nakakamay, nag-aral pala ako magkutsara at tinidor. Pero hindi ko pa rin mapigilan. May swimming pool kasi tong venue kaya naligo agad ako. Sa lahat ng tao dito, ako ang kauna-unahang naligo. Pero habang naliligo ako, meron akong nakita. Kakaibang insekto na sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita. Hindi ko alam tawag dito. Siguro galing pa to ng Amerika. Kung mapapansin nyo, ako lang mag-isa nagsiswimming. Kaya naman solong-solo ko. Pero syempre, hindi ako nahihiya. Kaya nga may swimming pool para liguan, di ba? Pwede nga ako umihi dito kasi ako lang naman mag-isa. Charot! Huwag niyong gagawin yon ha. Feeling ko nga ako may-ari ng swimming pool dito. Wala akong kaagaw sa lahat ng bagay. Pati nga dito sa higaan na to, ako lang mag-isa. Hindi nga pala ako si Kuya Dugs. Ngayong araw ay tawagan niyo akong Don Dugs. Charot!